Hello po, good evening muli sa lahat. Ako po si Bae Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR Rizal. Ngayong gabi po, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang sufficient na grace sa araw-araw po sa buhay namin, sa aming mga transaction, sa aming pong mga pagproseso na ang Panginoon po ang nagpo-provide at nagbibigay ng protection sa amin sa araw-araw. Sa araw-araw po ng transaksyon namin kasi hindi po kami nagkakasakit at binibigyan po kami ng Panginoon ng good health po. Yan po ang pinaka-blessing po na natatanggap po namin sa araw-araw po. So, ako po ay nagpapasalamat na naka-vlog po ako ulit. So, ako ay nagpapasalamat din po sa mga katribo member ko at mga katribo leader, council elders leaders na tuloy-tuloy pa rin po ang suporta nila po sa akin at sa gabay po nila sa akin at sa mga pag-unawa at sa pagbibigay po ng encouragement din po sa minsan sa akin. So, ngayong gabi po, ako po yung mag-update po sa lahat ng transaction ko na ang Panginoon po ang naggabay po sa lahat. So, pag binigay po ng Panginoon sa atin, ay ibibigay po yan ng Panginoon. Pagka sino pong humahadlang, ang curse po ay kanyang matatanggap. So, yan po ay sabi nga ng Panginoon na even the gates of hell cannot prevail pag siya po ang nagbigay. So, pasalamatan po natin ng Panginoon sa araw-araw po ang buhay na binibigay niya po sa atin. And also po, dyan sa Kaliwa Dam, nakalimutan ko lang po kasi na hindi ko na-add sa pag-usapan po natin about dito po sa Kaliwa Dam kasi nakasama po ako dyan sa pagparade po ng 3 days lang eh. Actually, it is 10 days sila po nagparade araw at gabi hanggang makarating po sa Malacanang. Pero pagdating po sa Malacanang ay hindi rin naman sila nakapasok din sa Pinansin. So, bali, wala din silbi yung mga hirap nila sa alaylakad. Sila ay niluluko lamang ang aking angkanan at nililinlang lamang sa mga personal interest po nitong mga nasa posisyon ng NCIP. So ngayon po ay nakita ko po sa 3 araw po ng parade ay nakita ko talaga na harap-harapan at na dinidiscriminate po ang aking mga katibuhan. Masama na talaga sa loob at nakakasakit kasi nga sa 3 araw na yun hospital ako kasi hindi ko na napigilan yung hirap po na naramdaman ko po sa nakita ko yung aking angkanan na na naglalakad po para ihinto po itong Kaliwa Dam. Actually, ang lahat po na nag-yes to dam po ay hindi po totoong ang iilan po ay hindi naman po mga totoong tribo limuntado, dumagat o dumagat limuntado. Ang mga nag-no to dam po, yan po talagang mga lehitimo po talaga na mga dumagat limuntado po. So, masakit lang kasi yung mga nakaposisyon po na hindi naman lehitimong taga dito ay sila pong napapakinggan at sila po ang nasusunod. Hindi po ang batas. Sila po ang sinusunod ng batas. So, napakahirap po sa sitwasyon po naming mga katribuhan. Sa ngayon po ay, dyan po sa Kaliwa Dam, alam ko po na nakuha na ninyo. Nakuha na ninyo ang mahigit kumulang na 1,000 tons of gold na nandyan po sa lugar po ng Laiban, kaliwa at kanan. Alam ko po na nakuha na ninyo. At hindi lang yun. Napakadami din pong engineer na umakyat dyan para po ay sukatin uli ang kabahagi po nitong ancestral domain namin. So, hindi ko lang po na isama sa Supreme Court itong contractor po nila na Chinese. Kasi pagdating po sa court, baka sabihin po contractor po kasi ang naano dyan, naatasan. Contractor po kasi ang mag-ano dyan. So, dapat kasama ko pala isinama ko pala yung contractor po nila. So, pwede ko naman po siyang i-addendum. Sana po ay
enough na po yan. Pero kung gahaman kayo at sakim sa kapangyarihan at sa ginto o anuman ang mayroong yaman sa lupa na hindi naman inyo, ay talagang sasakupin ninyong hindi nararapat. Pero hindi nyo lang ninyo alam na ang mga bagay na inosente na inyo pong idinamay ay may kaparusahan po na matatanggap kayo na naglinlang po at hindi po nagbigay ng respeto sa amin ng mga katibuhan na ayon po sa batas ng April 71. Sasabihin ninyo po na nag-yes to them naman. Kasi po, tao nyo yun mga tao ninyo yun. Kaya syempre, nag-yes sila. Pero kami po, na mga tunay po, ulitin mo talagang may-ari, ay no kami. Kasi, ang usapan po dyan is dam po yan. Pero ang ginawa nyo mining. So, nakuha nyo na po ang mahigit kumulang 1,000 tons of gold. So, sa tingin ko po, ang aasikasuhin po ninyo, na makita talagang dam. Dam po yan. So, syempre, nakuha na ninyo. So, asikasuhin ninyo na makita talaga dam po yung project. So, pagdating na sa court, sabihin talaga dam. Wala na akong masasabi. Pero, alam ko po na nakuha na po ninyo ang laman po ng lupa ng amin pong ancestral domain po na may na heritage po namin na sabi po ng mga ninuno namin na bantayan namin at pagkaingatan na hindi po makuha o masira nito o mabutasan po ang bundok na ito dahil po yung laman po na yan ang nagbibigay po tibay sa Sierra Madre. Lahat po ng bundok, yun po ang nagbibigay tibay at nagbibigay po ng ano po sa kalikasan. Kumbaga sa mga tanim nagbibigay po ng tawag nito ng preskang hangin, tubo ng mga gulay at saka mga tanim naming kahoy ay maganda pong pagtubo. So, yun po ang nagbibigay nun. Ngayon, binutasan na ninyo, 7 butas, dami nyo ng binutas. So, nakuha na po ninyo. So, hindi lang po kontento, gusto nyo pa pong sukatin yung bahagi na pinakamahalaga pa sa amin. Napakasakit po sa amin ng mga katribuhan po ang ginagawa ninyo. Kasi dito po sa NCR, hindi naman kami nakialam. Hindi naman kami nakigulo sa inyo. Bakit po ba, pati po ba yung area po na yan, na kung saan po ay nagiging tahimik po kami. At wala po kami pakialam dito sa NCR. Pero ginulo nyo po at sinira. At kinunan pati kami hanggang dyan ba naman. So, masakit talaga. Sobrang sakit ang ginawa ninyo sa akin. Dahil nilinlang nyo po sila. Nagsinungaling po kayo para lang makuha po yung personal interest ninyo. Na ang pinangakuan ninyo na pag nag-yes to them ay papaayos ang kalsada, papaayos ang tulay. Which is a part of project yan at sa part po yan ng budget. Hindi po yun kasama dyan sa dam. Sana po binigay nyo naman po sana ang tamang bahagi po na naayon po sa batas na para po sa amin. At wag naman po ninyo sirain yung kabundukan kasi pag nasira po yung Sierra Madre po, pag iyan po ay nasira ang buong kabundukan at 30 na barangay o sityos ang masasama po dyan. Marami po ang mapipinsala at mapapahamak. Pasensya na kayo at medyo sumasama lang ang aking loob kasi hindi nyo po alam kung gaano kahalaga po sa amin ang aming ancestral domain. At gaano po kahalaga sa amin ang pangako po na pangalagaan po namin sa aming mga ninuno, mga matatanda noon. Ang area po na yan, na amin pong pinagmamayari.
Napakasakit lang kasi hanggang ngayon hindi ninyo nirirespeto po ang customary law at ang tradisyon po namin. At hindi po ninyo nirirespeto at binibigyan ng karapatan ang kami pong mga katribuan. Nililinlang at ginagawa nyo kaming tanga sa sarili po naming ancestral domain. Hindi nyo po nirirespeto ang batas ng EPRA 8271. Ang inyo pong nirirespeto ay yung batas na para lamang sa inyo. Pero yung batas po namin bilang kami ng mga katribuan, na kung bakit nandiyan kayo nang dahil sa amin, ay hindi nyo po binibigyan ng kahalagahan at hindi nyo po sinusunod ang batas at wala po kayong respeto. Nakaposisyon lang po kayo, kala nyo kung sino na kayo para mang-apak ang karapatan ng bawat katribuan po. Alam ko na nakuha na ninyo. Kaya walang basihan po pagdating sa korte na sasabihin po ninyo. Nadam po yan. Alam ko po kung ano ang aking ebidensya. Kung bakit ko po nasabing nakuha na ninyo ang laman yan. Mahigit kumulang po sa 1,000 tons of gold. Alam ko po. Kasi po yun ay ibinilin po sa amin. Simula pa po ako nung bata ako, ibinili na po yan sa akin ng matatanda. Marami po kami kaya lang nawala na po ang ilan. May ilan din, pero nag-aantay lang din sa akin. Kaya, bahala na pong Panginoon sa inyo. God bless na lang po sa lahat po na kaparte po ng paglilinlang at panluloko at pagsisinungaling at pang-aangkin at pagnanakaw ng sarili pong amin. Salamat po sa lahat at sana po ang Supreme Court ko po ay suportahan ako po ng Supreme Court po upang mailaban po namin ang aming karapatan bilang mga tribo po ng Limuntado Dumagat at Dumagat Limuntado sa bawat karapatan ng amin pong ancestral domain na naayon po sa batas ng EPRA 8271 at ni Bay Sara Duterte at ni President Bongbong Marcos at gayon pa man po sa National NCIP na sana po tuloy-tuloy na pong suporta ninyo po sa amin. Salamat po and God bless po sa lahat.